Okay, magandang hapon po sa ating lahat. Ako po'y nakahiga ngayon sa aking bed kasi po hindi po tayo makaupo kasi may boils po ako sa paa, no? So hindi po ako pwedeng recording sa aking studio kasi bawal akong umupo. So nakahiga po tayo ngayong naka-vlog. Ano ba ang pag-uusapan natin sa vlog natin ngayon, no? Ang pag-uusapan po natin itong pagkatao ni Ramil Madriaga. Kasi po, trending na trending ngayon itong si Ramil Madriaga, no? Ang kanyang mga kasinungalingan ay parang kumalat itong kasinungalingan niya sa social media. Yung una na yan ay yung nabuking yung kanyang painting, di umano, no? Yung painting na binigay raw niya ni VP Sara. Nakakatawa nga yun kasi nabubuking siya doon. At tapos yung kasal ng kanyang anak, no, na booking siya doon, hindi niya maalala. 3 to 4 years ago raw, tapos binago niya 6 to 7 years. So ang daming mga inconsistencies nitong si Ramil Madriaga. Tapos yes, pag-usapan natin itong si Ramil Madriaga kasi po sumagot na po si Vice President Inday Sara Duterte patungkol dito kay Ramil Madriaga, no? Ipapakita ko sa inyo ang mga videos. Ano ba ang pagkatao nitong si Ramil Madriaga? Paano siya kinakampihan ngayon ng House of Representatives, no? Kasi po ipapakita ko sa inyo yung video ni Representative Chua na in-interview siya ngayon lang kanina ni Ted Filon, no? Na gusto nilang imbitahan rin si Trillanes. Nakakatawa yun kasi po si Trillanes, ano bang kinalaman ni Trillanes sa impeachment complaint ni VP Sara, di ba? Parang far out. Tapos ngayon, nagpapaliwanag itong si Representative Chua na the impeachment of VP Sara will continue without Ramil Madriaga. Di parang inamin nyo na rin na useless yung pagpunta ni Madriaga dyan sa House Committee on Justice, di ba? Kinamit nyo lang si Ramil Madriaga para siraan si VP Sara. Bakit nyo in-invite pa dyan sa kamera if hindi lang pala na-realize siguro nila na itong si Madriaga booking na sa kasinungalingan nila. Ngayon magrarason sila na okay lang kahit wala si Madriaga sa susunod na hearing, magpapatuloy ang impeachment ni VP Sara. Yan ang pautot nila ngayon, ha? Yan ang pautot nila ngayon. Talagang halatang halata itong House Committee on Justice na propaganda yung pagpunta ni Madriaga, paninira lamang. Kahit alam nilang kasinungalingan ang mga lahat ng mga statements ni Madriaga, still ininbitahan nila doon. Bawal kang magtanong kasi kung magtatanong ka kay Madriaga, alam nila na mabubuking si Madriaga. Ha? Alam nila na yung sinungaling, yung inconsistency ng sinungaling, mabubuking. Kaya kapag meron pong magtatanong, sasabihin, proving question yan, proving question. Okay? At dahil dito, may ipapakita ko ring video sa inyo na unti-unti ng the boat is sinking, ika nga, no? Itong lakas CMD ni Martin Romualdez ay unti-unti ng nagtalunan itong mga miyembro ng lakas CMD at dito ko ipapakita sa inyo at ipapatunayan ko sa inyo na maraming mga congressman na ayaw dyan sa impeachment proceedings ni VP Sara. Ayaw nila. Kaya the boat is sinking kasi po yung lakas CMD na yan, marami yan sila. Maraming miyembro yan
nung panahon na si Martin Romualdez ay malakas pa. Ngayon, si Martin Romualdez, ewan ko lang kung propaganda rin, no? Ika nga, sabi ni Attorney Panelo, for the show, na itong ininbitahan itong si Boying Rimulya, kakasuhan raw itong si Martin Romualdez. Ano lang yan, parang no substantial evidence na naman yan, no? Pakitang tao na naman yan. Alam naman natin, kakampihan yan ng administrasyon. So, itong mga miyembro ng Lakas CMD, hindi loyal kay Martin Romualdez. At sa panahon ng eleksyon sa 2028, lilipat ito sa ibang mga partido. Especially, lilipat ito kung saan sila makabenefit. Especially na si BP Sara ngayon ay sobrang malakas. Sobrang popular. Mataas yung trust rating sa taong bayan. Lilipat yan lahat ng mga congressman dyan. Okay? Heto yun. Bagong lahat, bago natin ipapakita itong pagkatao ni Ramil Madriaga, like and share the video. Okay? Para kakalat ito sa taong bayan. Sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na po kayo. Okay? Ito muna, papakita ko yung video na ito. Ito yung tunay na pagkatao ni Ramil Madriaga. I-play natin. Taong 1996 nang makasuhan si Ramil Madriaga dahil sa pagdukot sa isang Chinese businessman. April 30, 1997. Guilty ang naging hatol ng Pasig City Regional Trial Court para sa kasong for ransom at ang hatol, death penalty. Pero taong 2003, pinawalang sala sila ng Korte Suprema. Mula noon, business as usual daw ang grupo. Kabilang nga sa naging biktima nila ang magpinsang Filipino-Chinese na na-rescue sa Laguna. Kaugnay nito, sinampahan ng ito serious na ito, pagre-research ng Hindi ko lang alam kung anong station ito Nakita ko lang ito sa Facebook. Serious research po ito sa background ni Ramil Madriaga. Ang dami palang krimen na ginawa itong taong ito. Tapos, di ko maintindihan bakit pinapaniwalaan ito ng kamera. sila Ramil Madriaga. Ayon pa sa PNP, plano na naman daw mambiktima ng grupo. Yeah, that's what we are getting. Pag hindi namin tututukan to, marami pang magiging biktima. Kaya bago pa man makapag-regroup, sa bisa ng warrant of arrest nitong July 13, 2023, tinunton ng PNP AKG ang hideout ng mga Madriaga. Nang makarating sa Rizal, hindi na sila nakapalag. Isa-isa ng inaresto ang 5 suspect na sina Ramil Madriaga. Habang pinoproseso sila sa opisina ng PNP, si Madriaga biglang hinimatay. Bigla raw hinimatay. Dati na pala itong artista, itong si Madriaga di ba? Maalala ninyo? Yung isang araw, umiiyak siya sa House Committee on Justice. Ito naman, nagdadrama naman na nagdadrama na hinimatay. Ang galing talaga itong magdrama itong taong to Sa bisa ng search warrant, madaling araw ng July 29, 2023, nagtungo ang nasa 100 operatiba sa isang farm sa bayan ng Pangi, Laguna na pagmamayari ng mga Madriaga. Ang mga nakatanim daw dito, mga armas. Pag tingnan mo yung profile, talagang mahirap pasukin is 8 kilometers away from the road. Talagang tagong-tago, vegetated, and when it comes to positioning, talagang bante. Talaga, tingnan mo dito Basing on this report, nakakatakot pala itong si Madriaga. Sobrang nakakatakot itong taong ito. Sa totoo lang. Sila yung mahirap pasukin. Nag-umpisa lang maggalugog ang Laguna Police at AKG. Sa loob ng isang kwarto, tumambad sa mga pulis na nakahilerang mga armas. At nang buksan ng isang kahon sa gilid ng kama, maging ang mga pulis napanganga sa kalidad ng mga baril na nakuha. Sa kabuuan, na-harvest ng mga pulis ang 4 na caliber 38 revolver, 2 M16 rifle, 3 12-gauge shotgun, 3 kalibre 22, isang Beretta 9mm, isang Uzi submachine gun, isang caliber 357 at mga bala. Tingnan nyo na Yan po ang background ni Ramil Madriaga. Ang tanong ko sa inyo, House Committee on Justice, ito ba yung tao na ginawa ninyong state witness? Pinapaniwalaan nyo si Ramil Madriaga? Hindi na ba kayo nahiya? Di ba?
Dito pa lang sa report na ito, hindi nyo sinusuri ang background ng taong ito. Talagang ininbitahan nyo dyan sa hearing ninyo. Talaga. At nag-i-expect kayo na paniwalaan ito ng taong bayan. Di ba? Nakakahiya ka, Luistro. Nakakahiya ka, Representative Chua. Nakakahiya ka, Dilima. Nakakahiya ka, Chel Jokno. Lahat ng mga House Committee on Justice members na kumakampi kay Madriaga, nakakahiya po kayong lahat, sa totoo lang. Nakakahiya kayo. Heto pa, itong balita, panoorin natin. Umani ng diskusyon sa social media platforms ang isa sa mga pahayag ni Ramil Madriaga nang humarap sa pagdinig ng House Justice Committee sa reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, araw ng Ito yung ito yung patungkol sa painting na nabubuking rin itong kagaguhan niya. Martes, April 14. Partikular na ang sinabi nitong nagregalo siya ng isang painting kay Vice President Sara Duterte. Bahagi ito ng supplemental affidavit na ipresenta ni Madriaga sa House panel. Nagpapakilalang dating bagman ni VP Duterte si Madriaga na inutusan umanong maghatid ng malaking halaga ng salapi sa iba't ibang tao. Isang detainee sa Camp Bagong Diwa sa Taguig City si Madriaga sa kasong kidnapping. Hence, we organize a Imagine that one, ha? Itong taong ito ay may kasong kidnapping. Tapos, ganito na ba ang gobyerno natin ngayon? Ganito na ba ang mga mambabatas natin ngayon? Kinakampihan ang isang taong nangingidnap? Hindi, ha? Ako po ay isa lang po ako sa representative ng taong bayan, nagtatanong kung ganito na ba ang klaseng gobyerno natin ngayon? Totoo. Ganito na ba ang gobyerno natin ngayon? Grabe. Kinakampihan ninyo ang kidnapper. video conference with Sarah where I personally asked her to reconsider her decision, as we have already poured some substantial effort toward promoting her candidacy for president through ISIP. During our video conference, I also noticed the painting I personally gave her as a gift. A screenshot of our video conference is here to attach as Annex A. Nagregalo po ako sa kanya ng isang painting niya na ginawa po ng isang scholar ko sa Laguna. Booking siya dito sa painting na ito Kumakalat sa social media ito na meron pong artist na nagbigay kay BP Sara at hindi si Madriaga, hindi yung scholar niya. May mga scholars po ako sa Laguna. May isa po talagang talented fine arts. Pinagawa ko po ng painting na yan. Tapos kinuha po ng Presidential Security Group sa bahay sa Laguna. Ito po yun. Dalawa po yan. Yung isa po nasa bahay ko sa Laguna, isa po. May I just place on record that the resource person is pointing. Tingnan nyo yung asal nitong si Luistro. Di ba? Talagang binibring up talaga si Madriaga para magbukhang state witness talaga. Marunong rin itong si Luistro On the painting behind the VP, Bayaran mo nga yung utang mo kay BP Sara. the Vice President, as the one he gave as gift to the same. Pero sa post ng isang Davao-based artist, iginiit nitong siya ang nagregalo ng painting kay VP Sara nang ito pa ay alkalde ng Davao City noong 2021. Pinabulaanan din itong isa siyang scholar o taga Laguna, kundi bagkus ay taga Davao. Tinanong si House Committee on Justice Batangas 2nd District Representative Jervy Luistro kaugnay ng issue. Anya kung may ebidensya ang kampo ng pangalawang Pangulo, sa House panel dapat ito iprenepresenta. How are we going to appreciate that counter evidence if it is not being presented before the Justice Committee? Ito yung argumento nila ngayon. Kasi napahiya na sila. Kumakalat ngayon sa social media itong painting na talagang iba sa painting na nagpapapicture. Iba talaga.
yung kasi nabuking sila rito eh. Meron po kasing post si VP Sara noon. Pinost niya, nagpapasalamat siya di sa painting, no? Yung nagbigay sa kanya. Oh, sa isang artist. Ngayon, Madriaga claims na siya yung nagbigay. Nakita doon, hawak-hawak yung painting ni Madriaga, ibang-iba. 'Di ba? In-explain ko 'yon kahapon. Sobrang iba yung painting talaga. At gayon, siguro nakikita ni Luistro at itong House Committee on Justice na nagsisinungaling si Madriaga. Ay ang gusto ni Luistro, papuntahin si BP Sara dyan to explain that one. Dapat raw mag-participate. Ang tanong ko sa iyo, Luistro, ang obvious na nagsisinungaling si Madriaga, kailangan pa ba talagang imbitahan dyan si BP Sara? Parang pwede nang hindi na. And hindi po compulsory, hindi po requirement na kailangang pumunta si BP Sara dyan. Okay? Gusto nyo lang grandstanding. Gusto nyo lang imbitahan si BP Sara dyan kasi sisikat kayo. Ngayon na nabubuking na ang inyong state witness, kumakalat na ngayon sa social media ang kasinungalingan niya sa painting na yan. Ngayon, gusto nyong magpaliwanag si BP Sara dyan sa painting? Ha? Nakakahiya kayo. Kayo yung may mali, tapos si BP Sara pa ang biniblame ninyo. Di ba? Remember that the clarificatory hearing is before the Justice Committee and not before the media. Alam mo, kahit anong paliwanag mo, Luistro, wala nang naniniwala sa iyo. Ang daming galit sa iyo ng mga taong bayan. Sa totoo lang, Luistro. Luistro? Nakakasira ka ng dignidad sa mamamayang Pilipino, sa totoo lang. So, Sinira mo ang... Totoo. Sinira mo talaga ang reputasyon ng mga lawyers, Luistro. Hindi mo deserve maging lawyer, hindi mo deserve maging attorney. Sinira mo ang pangalan nila. I think regardless of the counter statement, counter proof, counter evidence, which is being posted in social media, if not properly presented before the Justice Committee, how will the Justice members consider the same? So babalik tayo dun sa it's best that they participate. Yan naman kasi ang gusto ninyo. Gusto nyong mag-participate kasi nabubulyaso na kayo sa mga kalokohan ninyo. Hindi magpapadala si BP Sara niyan. Participate para sisikat kayo. Sisiraan nyo lang yung tao. Hindi, magbutuhan na kayo, Luistro. So that the Justice members can consider the evidence that they intend to present. Sa kanya namang pahayag, tinawag ni VP Duterte si Madriaga na isang bagsak sa bar exams at kidnapping suspect. Iginiit din itong tinapos niya ang kanyang pag-aaral sa sariling paraan at hindi humingi ng... Kahit anong sabihin ni Ramil Madriaga dyan, no? Kahit anong sasabihin niya, wala nang naniniwala kay Madriaga. Kahit sabihin mo pang bagsak si BP Sara, bobo si BP Sara, wala nang naniniwala sa'yo. Special accommodation sa kanino mang professor. Hindi rin umano siya inireklamo kailanman dahil sa kawalang galang o karahasan sa ibang estudyante nang nasa School of Law pa ito para pabulaanan ang mga aligasyon ni Madriaga. Tinawag din ng Vice-Presidente na mini-trial ang pagdinig ng House Justice Committee na nagpapakitaan niya ng tunay na asal ng ilan sa mga miyembro nito ng tila pag-abuso at katiwalian ang kayaan niyang gawin. Nabahiran din anya ang unang impeachment case laban sa kanya ng mga aligasyon ng pananuhol kung saan sangkot ang ilang miyembro ng Kamara at ganito rin umano ang ikalawang reklamong impeachment. Ayon naman sa makabayan lawmakers, hindi record sa eskwelahan ang usapin kundi ang 612.5 million pesos na pondo ng bayan ang dapat anilang ipaliwanag. Tinanong din ng mga ito, nasa ng liquidation, dokumento at malinaw na pananagutan sa bawat pisong kinuha sa kaba ng publiko.
Samantala, inihayag naman ni Manila 3rd District Representative Joel Chua kung nagbotohan sila sa House Justice Committee noong April 14 kaugnay ng pagtukoy kung may probable cause o sapat na batayan ba para umusad ang proseso ng impeachment. Ang boto nito Kahapon, magbobotohan na kami. Ako personally, boboto ako for probable cause. itinuturing ng kongresistang mabigat na Isa ka pa Representative Chua. Alam mong tagilid na yung mga pangginagawa niyo diyan sa House of Representatives. Sulong ka pa rin ng sulong, ang kakapal ng mukha mo. ebidensya sa aligasyong maling paggamit ng confidential funds ng pangalawang Pangulo ang pinagtibay na disallowance ng Commission on Audit sa 73 million pesos na halaga ng confidential funds ng Office of the Vice President noong December 2022. Gayun din ang findings ng National Bureau of Investigation na sa mga pirma sa 36 acknowledgement receipts ng confidential funds ni VP Duterte, may mga resibong iisang tao lang ang lumagda dahil sa pagkakahalintulad ng porma ng pirma at sulat. Rosa Licoz, UNT. Lahat ng mga akusasyon nyo, tingnan lang natin kasi i-defend yan ni VP Sara kapag darating na yan sa Senate. Okay? I-defend yan ni VP Sara, walang problema yan. Eto, si Representative Chua naman, si Representative Chua, Ano ang koneksyon ni Ginoong Trillian? question itong si Representative Chua ha, kasi plano nila na i-invite si Trillanes sa susunod na hearing. Dinirekta na ni Ted Filon. Anong connection ni Trillanes dyan sa impeachment complaint ni VP Sara? Halatang another propaganda. Gagamitin na naman nila si Trillanes kasi alam naman nila si Trillanes, yung mga state witness nila puros mga walang credibility. Trillanes, wala nang naniniwala dyan. Taong bayan, mismo ang sariling lugar niya, hindi na siya nga nanalong mayor sa lugar niya. Tapos gagawin, wala nang naniniwala kay Trillanes. Asong tahol ng tahol yan. Galit sa mga Duterte yan. Wala nang naniniwala kay Trillanes. Ano ang koneksyon ni Ginoong Trillanes sa impeachment hearing kung ba't siya naimbitahan for next hearing? Malala kasi ang nag-raise po niyan si Congresswoman Laila de Lima insofar as the issue of ill-gotten wealth. Si De Lima at si Trillanes, magkaalyado yan, mga dilawan yan. Di syempre, malakas talaga si Trillanes dyan sa House Committee on Justice. Kasi alam ng House Committee on Justice na itong si Trillanes, mortal enemy ito ng mga Duterte. Gagamitin ito ng House Committee on Justice kahit magsisinungaling si Trillanes, mabubuking man si Trillanes, sa pagsisinungaling niya diyan sa hearing, walang pakialam ang Committee on Justice. Walang pakialam si Luis Tro diyan. Basta't importante, ang importante sa kanila na isulong nila yung paninira nila kay VP Sara. Yun ang importante sa kanila. Kasi all the medias will be covering this hearing. All media is nakatutok lahat ng media. Ito na yung pagkakataon na si VP Sara ay masira. At ang instrumento natin dito si Trillanes. Wala na silang pakialam. Kahit ang taong bayan sasabihin, nagsisinungaling yan si Trillanes, wala silang pakialam dyan. Basta at importante, meron pa rin mga Pilipino na mabibrainwash nila. Yan ang katotohanan dyan . So, yung sa mga bank, I think yung bangko na mga nire-raise po nila. Pero yan po ay si Congresswoman Laila de Lima po ang nag-raise po niya. So, yan po ang nila, pautot nila. Naniniwala ba kayo na si Trillanes ang makapagbigay ng linaw
na si VP Sara ay dapat i-impeach. Ang layo. Unang-una, ang taong bayan, sasabihin ng taong bayan yan na wala, si Trillanes, ano yan, default na yan, na galit sa mga Duterte. Si Trillanes, lahat na siguro ng anggulo ng paninira nila kay VP Sara, alam ng taong bayan na walang katuturan ang mga aligasyon, akusasyon ni Trillanes. Tapos i-invite nila dyan sa House of Representatives. Parang clown. Parang kengkoy ang dating niyan. Sa totoo lang, parang kengkoy ang dating. Ito. Ito pa, panoorin natin. Ito naman, patungkol naman ito sa si Representative Chua pa rin ito, ha. Kasi po, dito po sa ganito, no? Ang argumento ni Representative Chua dito, ipagpatuloy ang impeachment proceedings kahit wala na si Madriaga. So meaning to say, parang inipresenta nila si Madriaga, kahit sinungaling si Madriaga, inipresenta pa rin nila. Kasi wala nang credibility sa Madriaga kasi ayaw na lang ipresenta kasi alam nila nabubuking na sila sa mga kasinungalingan ni Madriaga. Parang useless na si Madriaga. So, ang argumento ko sa kanila, bakit nyo pa ininbitahan dyan? Na kaya lang pala ninyong i-proceed kaya lang pala ninyong ipagpatuloy ang impeachment complaint o impeachment proceedings kahit wala si Madriaga. It's only for the show. Yung kay Madriaga, it's only for the show. Na-booking na kayo na it's only for the show. Di ba? Kasi, parang napahiya na sila. Kaya nga sabi ko, mas maganda, mas mabuti na ininbitahan nyo si Madriaga para alam ng taong bayan, alam ng sambayan ng Pilipino na kayo po ay totoo. It's really a good thing, no? It's really a positive thing na ininbitahan nyo si Madriaga sa hearing. Nalaman tuloy na lahat ng taong bayan na kayo po ay sinungaling dyan sa House Committee on Justice. Nalaman na kayo po ay ang dumi-dumi ng politika, ang dumi-dumi ng mga hearing ninyo dyan. Kaya ho lang kami interesado po dito nga sa inyong proseso kasi yung iba po na nagmamasid rin, nag-oobserba na nagsasabi na kung aabot si Madriaga dito po sa Senate trial bilang testigo ng prosecution, paano kung doon magkabalubaluktot na ang kanyang statement at hindi na po maging tugma sa kanyang mga sinasabi, ang kanyang mga walang kaukulang ebidensya, ang kanyang mga kwento, hindi kaya sumira iyon sa prosecution? May mga nangangamba na baka ito pa ang maging dahilan kung kaya magkaroon ng doubt ang mga judges. Alam mo, Manong Ted, sabi ko nga kahapon, meron po sa akin nagtanong tungkol dyan kung gaano kahalaga yung statement ni Madriaga. Tanggalin po natin si Madriaga sa eksena. Pero ito po nilabas po ng COA, yung So ngayon, gusto nyo nang tanggalin si Madriaga? Ngayon, gusto nyo nang tanggalin si Madriaga kasi nabubuking ang kasinungalingan. Di ba? At least alam ng taong bayan. Ang ruling dito po sa apila at dun sa notice of disallowance. So, kahit po wala ang statement ni Madriaga, ako po naniniwala, so far as probable cause pa rin is concerned, tatayo pa rin po ito. Opo. Kasi nga, ang Congressman, sabi ko nga kanina, yung unang complaint na binaril ang Supreme Court, sa totoo lang, ang nangyari kasi dito, sabi siguro ng scriptwriter nila, parang hindi effective si Madriaga. Huwag na nating isali si Madriaga sa susunod na hearing kasi hindi po effective. Madriaga,
wala ka na, hindi ka na namin ipasok ha, hindi ka na namin isalang kasi hindi ka effective. Nasira pa yung credibilidad namin, hindi ka na namin deserve. Naman, kumontra man itong mga DDS, no? Klaro naman, may mga basihan ang reklamo. Opo. Pero sa pagsasama kay Madriaga, may mga nagsasabi na baka ito pa ho ang maging dahilan kung bakit baka may mga pagkakataon na magduda na. Opo, sa inyong complaint. Kaya po may mga katanungan nga kung talagang ang mga congressman ay pinag-aralan yung veracity or even consistency sa laman ng kanyang affidavit. Kaya nga po kahapon, nung kami po ay, Tuesday, nung Martes, nung kami po ay nagkakaroon ng hearing, ito po ay kinaklarify namin. At kino-confirm sa kanya kung ito ba talaga ay pinatotohanan niya. Kasi hanggang doon lamang po yung aming limitation eh. Dahil nga po clarificatory questions lamang. Alam nyo, yung clarificatory questions lang ang pwedeng itanong ninyo kay Ramil Madriaga. That only shows na takot kayong questionin si Madriaga kasi mabubuking ang inconsistency niya. Yan ang tunay, yan ang totoo. Huwag na tayong magbulahan pa. 'Di ba? Ito pa. Matapos akusahan ni Ramil Madriaga bilang bully noon sa law school si VP Sara Duterte, bumuelta naman ngayon ang bise. Pati ang palasyo binira. Nasa frontline na balitang yan, Myra Enriquez. Sarah was not particularly good in school, was often struggling with her academics and habitually rude. Actually, sinagot na ito ni VP Sara ha. Malinaw yung official statement ni VP Sara kahapon. No, naglabas siya ng statement sa kanyang Facebook page. And violent to other students. Hence, Attorney Ryan used his influence in San Sebastian College of Law to ensure that Sarah received passing grades despite her poor academic performance. Hirap umano sa pag-aaral at bayolente sa mga kaklase sa law school si Vice President Sara Duterte. Bahagi yan ng binasang affidavit ng umano'y bagman ni VP Sara na si Ramil Madriaga. Si VP Sara raw, violente raw nung siya ay estudyante pa. Parang ang layo sa karakter ni VP Sara na maging violente. Kasi gusto nilang i-recall yung panununtok ni VP Sara doon sa sheriff eh. Yun ang gusto nilang i-project na si VP Sara ay isang abusadong tao, si VP Sara ay hirap sa ito na naman ay paninira na naman ng intelligence ni VP Sara, paninira kasi magagamit nila ito kahit hindi na ito paniniwalaan ng taong bayan, magagamit nila ito na pagdating ng eleksyon na si Madriaga nagsabi, may witness yan si Madriaga na yan ang background ni VP Sara. Kahit walang naniniwala kay Madriaga, at least naman siguro sa tingin nila umaasa pa sila na merong mga dilawan at loyalista na sasang-ayon dito sa sasabihin ni Madriaga na hindi raw mabuting estudyante si VP Sara. Ang corny ng ninyo, propaganda ninyo. Sa totoo lang, halatang halata na pinaghahandaan ninyo ang paninira na ito para sa 2028 election. Sa totoo lang. Sa House Committee on Justice kahapon. Ayon kay Madriaga, sinabi yan ng dating propesor ng BISE. Ayon kay VP Sara, sa lahat ng kasinungalingang ibinato sa kanya ng aniyay bagsak sa bar at kidnapping suspect na si Madriaga sa aniyay mini-trial ng House Justice Committee, pinakapinalagan niya ang sinabi nitong kinailangan niya ng tulong para makatapos sa law school. Sariling sikap daw siya sa pag-aaral at hindi nakiusap sa propesor dahil madali lang naman daw makapasa. Graduate daw ang BISE noong May 2005 at nag-bar exam Setyembre ng taong ding yun. Bagay na siya raw ang unang gumawa sa San Sebastian Recoletos College of Law. Naipasa niya raw ang bar sa grade na 80.
Dagdag pa ng bise, kailanman ay hindi siya nasangkot sa gulo o inireklamo ng kapwa estudyante. Sabi ni VP Sara, si Madriaga at ang mga ani ay kakampi nito sa Kamara ay malayo raw sa kanyang kakayahan. Nakakakuha raw kasi ng resulta ang bise kahit kaunting effort lang. Samantalang silang ay hindi man lang daw makabuo ng kapani-paniwalang kasinungalingan, lalo na ang sumunod sa batas. Pang-aabuso at korupsyon Tanong dyan, maniniwala ba tayo kay Madriaga? lang daw ang kayang gawin ng komite sa kanilang tinawag niyang mini trial. Dapat daw tandaan na puno ng aligasyon ng panunuhol ang una niyang impeachment case at hindi raw ito naiiba sa ikalawang impeachment case niya ngayon. Sagot naman ni House Justice Committee Chairperson Jervin Luistro, dumalo na lang si VP Sara sa pagdinig para mailatag ang kanyang ebidensya. VP Sara, wag kang magpautot ni Luistro sa panawagan niya na papuntahin ka dyan sa hearing. Wag kang maniwala, VP Sara. Ha? Gagamitin ka lang niya sa kasikatan ninyo. Wag yung magpadala. I think regardless of the counter statement, counter proof, counter evidence, which is being posted in social media, if not Halatang-halata itong si Luistro na wala na, tagilid na ang kanilang hearing. Di ko nga maintindihan, baka matatalo pa sila sa botohan yan dyan sa Kamara properly presented before the Justice Committee, how will the Justice members consider the same? So babalik tayo dun sa it's best that they participate. So that Stress na si Luistro, sa totoo lang. No? Kita niyo sa mukha niya, stress na siya. the Justice members can consider the evidence that they intend to present. Pinuna rin ng bise ang kabiguan ng administrasyon na tugunan ang tumataas na presyo ng mga bilihin hindi dahil sa kakulangan ng resources kundi dahil sa pamumulitika para maiwasan ang accountability sa ANIP. Actually, totoo yung sinabi ni VP Sara dyan Ililihis ang issue sa kanya para makalimutan ng taong bayan na itong administrasyong Marcos wala nang ginawa sa crisis ng problema ng Pilipinas. Wala kayong gawa. Wala kayong ginawa. Puro kayo impeachment. Nakakorrupt na budget sa kasaysayan ng bansa. Bumelta yan ang Malacanang. Hindi, no? Ito ang mahirap sa hindi nag-aaral, hindi nagbabasa, hindi inaalam kung ano ba ang katotohanan. The brain that doesn't feed itself, eats itself. Kakalungkot para sa isang public servant na lumalabas. Ikaw ba Claire Castro? Ano ka ang hilig-hilig mong ni VP Sara, ha? Makabilitol ka ni VP Sara, ha? Kung makabilitol ka ni VP Sara, akala mo gaano ka katalino. Wrong grammar nga yung mga English mo. 'Di ba? Marami ngang nagsasabi na ikaw ay kinuha ka lang dyan na maging spokesperson kasi dilawan ka. Ha? Bardagulan yung nagtatagumpay ka sa pagiging bardagulan mo. Ikaw naman talaga ang reason kung bakit bumaba ang rating ni BBM. Ewan ko ba bakit itong si BBM hindi niya na-realize yun. Sa bagay, si BBM bobo. Kagaya mo. Wrong grammar nga yung mga English mo. Tapos, kung makabanat ka kay VP Sara na patungkol sa utak, nakakahiya ka naman. Na walang alam. At wag niya Sa totoo lang, ikaw yung walang alam. Ikaw yung bobo. pong ipahid ang mga issue ng accountability and transparency dahil may sarili po siyang issue ngayon na dapat niyang kaharapin. Sa pagdinig kahapon, pinababalik ng Commission on Audit ang 73 million pesos na pondo ni VP Sara noong 2022. Ito'y matapos pagtibayin ng COA ang Notice of Disallowance na inisyu dahil sa maling paggamit o paglabag sa Joint Circular. Nag-issue rin sila ng Notice of Disallowance sa OVP para sa kabuang 375 million pesos na confidential funds sa unang tatlong quarter ng 2023. Para kay House Committee on Public
Accounts Chairman at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon. Dahil sa mga developments na yan, malinaw na may probable cause o sapat na basihan para umusad ang impeachment. Itong COA ha, pati itong COA, hindi ko na maiintindihan kasi yung una, sinabi ng COA na accepted nila yung liquidation. Ngayon, ipasasauli na nila yung halos 70 million. Sa akin naman ha, hindi pa kasi tapos na nagpapaliwanag si BP Sara niyan. At mapapaliwanag yan ni BP Sara pagdating doon sa Senate hearing na. Okay? Linawin natin yan. Sa Senate hearing yan. Hintay-hintay kayo, Chua. Baka ikaw, Chua, at ikaw, Luistro. Mapahiya lang kayo pagdating doon sa Senate hearing na haharap na si BP Sara. Sa pinang maling paggamit ng bise sa confidential fund. Yung po nga finding of probable cause on the basis of confidential funds misuse, tingin ko po na-establish po yun kahapon. No? So, una, mabigat po talaga yung finality po ng COA finding. No? Kung saan pinapasoli na po mismo ang atin pong pangalawang Pangulo ng 73 million pesos doon po sa 2022 confidential funds. No? Marami ang mga nagsasabi rin sa taong bayan na within 11 days raw, ginasta ni BP Sara yung 125 million. No? At normal naman kasi yan, no? Normal yung COA na mag-request ang COA na isasauli yung pera na worth 70 million na hindi nagasta. Okay? Yan ang argumento ng iba, no? Sa tingin nila hindi naubos yung pera na yan, kundi talagang isinauli raw ng Office of the Vice President. Kasi sino ba namang gagasta ng 125 million in just 11 days? Pero hindi ko pa hintayin muna natin pagdating doon sa Senate hearing. Kasi ang mga DDS po confident na mapapaliwanag yan ni BP Sara pagdating ng panahon. Ayaw lang nilang sagutin yan ngayon. Kasi nire-reserve nila yung counter-argument nila sa tunay na hearing, which is dyan sa Senado, hindi dyan sa House Committee on Justice. Po sa maling paggamit. Sa April 22, ang susunod na pagdinig ng komite. Nagbabalita mula sa frontline mo. Ito. Meron pang balita. Ito ha. Dahil dyan sa impeachment hearing na yan, no? Dahil dyan sa paninira nila kay BP Sara, dahil dyan sa gusto kasi nilang siraan ngayon si BP Sara, o gusto nilang i-impeach si BP Sara para hindi makatakbo sa 2028. Dahil dyan, no, ang mga kaalyado ni Martin Romualdez sa Lakas CMD ay umiwas na sa party list nila. Okay? Naglipatan na ng barko. Okay? Kasi the boat is sinking na raw. Ang barko ni Romualdez dyan, tagilid na. Kasi alam nila na kapag mananatili sila sa Lakas CMD, hindi na sila mananalo. Alam nyo naman, yung mga politicians, kung saan yung malakas, doon sila pupunta. Alam nilang malakas itong si BP Sara ngayon. Naglipatan na naman ng barko. Tingnan niyo itong balita na ito ha. Pakinggan ninyo. Paano kung ang mayorya sa Kamara nabubuwag na rin dahil sa BP Sara saga? Ayon kasi sa aming source, isa-isa nang nalalaglag ang mga kapartido ni dating House Speaker Martin Romualdez. Ang detalye sa exclusive agenda report ni Joash Malimban. Tila nagsisimula na umanong kumalas ang mga miyembro ng Lakas CMD sa Kongreso. Ayon yan sa isang mapagkakatiwalaang source na may mataas na tungkulin sa Kamara. Umabot sa 100 ng miyembro ng Lakas.
na pinamumunuan ni former House Speaker Martin Romualdez nang matatag ang Marcos Jr. administration. Pero nitong Marso lang, naglipatan sa Partido Federal ng Pilipinas o PFP ang nasa tinatayang 10 miyembro nito. Kabilang na sina Isabela Representative Antonio Albano at si Appropriations Committee Chair Nueva Ecija Representative Mika Swansing. House leaders sa mga kongresistang lumipat sa partido ng Pangulo at ni incumbent Speaker Bogie D. Yan ang sabi ko kay Martin Romualdez. Sinabi ko na ito dati eh. Sinabi ko na, inexplain ko na ito noon pa, no? Na wag kang masyadong kampante, Martin Romualdez, na loyal yung mga members mo sa party list mo. Ngayon, tingnan mo ngayon, 'di ba? Trinahidor ka rin sa mga miyembro mo. Kasi alam nila na wala na silang makukuha sa inyo. Okay? Wala na silang makukuha. Na nagbibigay kontrol sa kanila ng marami sa major committees sa Kamara. Ayon sa source, posibleng bumaba pa ang bilang ng lakas members sa mga susunod na buwan. Kasabay ng pag-andar ng Siguro next month, no? Duda ko dyan, next month, si Martin Romualdez na lang mag-isa sa lakas si MD. impeachment proceedings laban kay VP Sara, lalo na't may shifting daw ngayon sa political alliances habang papalapit ang 2028 elections. Ayon pa sa source, marami sa lakas members ang nais daw ngayong sumali sa Nationalist People's Coalition na pinamumunuan ni Senate President Tito Soto. Marami raw kasi sa mga kongresista sa grupong ito, hindi suportado ang pagpapatalsik sa pangalawang Pangulo. Noong una siyang sinampahan ng impeachment complaints noong... Remember ha, that is one of the reason bakit sila lumipat o bakit nagsialisa na sila sa lakas si MD. They are not hindi sila pabor. They are not in favor of the impeachment proceedings o the impeachment of VP Sara. Hindi, ayaw nila. Kaya naglipatan na sila. 25. Marami rin daw pending applications para makapasok sa National Unity Party na pinamumunuan naman ni Antipolo Representative Ronnie Puno. Ang NUP ang second. Isa pa itong NUP, no? Isa ito sa pinakamaraming members. Ayaw na nilang suportahan si Martin Romualdez. Largest party sa Kamara na mayroong higit 40 members. Pero ayon kay Congressman Puno, pinag-iisipan pa ng NUP Membership Committee kung tatanggapin ang mga aplikante. Dagdag niya, 5 lang daw ang posibleng makapasok sa partido as early as next week. At hindi rin daw lakas congressman lang ang mga pinagpipilian. Kasama raw dito ang isang miyembro ng NPC, 2 mula sa PFP, at isa mula sa Nationalista Party na mga Villar. Sakaling matuloy ang pagpasok ng mga bagong miyembro ng NUP, muli itong lalaki at aakit na sa mahigit 50 ang mga miyembro sa Kongreso. Sinubukan namin kumuha ng pahayag mula sa ilang mga kongresista ng PFP at NPC, pero wala pa silang tugon sa ngayon. Para sa agenda, Joash... So, yan ang sabi ko sa inyo. Next month, si Martin Romualdez na lang mag-isa. Ang konklusyon ko dito, malaki ang chance na sa botohan ng impeachment dito kay VP Sara, matatalo itong House Committee on Justice. Mas malaki ang chance na hindi po matutuloy ang impeachment ni VP Sara. Okay? So kayo mga audience ko dito sa Donmar TV, alam kong meron kayong mga opinion, reaction sa ating mga tinalakay. Ano sa tingin ninyo? No? Mag-comment po kayo. Babasahin natin yan sa comment section. Okay? Paki-like at saka paki-share sa mga audience na nanonood ngayon. Ha? Para aabot ito sa malawak na audience. No? Mamulat ang mga mata ng ating mga kababayang Pilipino. Kaya like and share na. Okay? And sa mga first time na nanonood dito sa aking channel at nagugustuhan nyo ang ating talakayan, subscribe na po kayo para updated kayo lagi sa ating mga trending na balita. Okay? Libre lang mag-subscribe, walang bayad yan. So see you in my next video. Have a great day, have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Pasensya na po if nakahiga lang tayong nagva-vlog ha.
Kasi hindi po pwede tayong umupo, no? May boils pa po ako sa paa ko. So hindi ako pwedeng umupo. Okay? Sige, bye.